Trisha anak, nararamdaman ko. Malapit na akong mawala sa mundong to. Kailangan mo ng paghandaan ng lahat ng mga bagay na maiiwan ko dito. Alam mo naman na ikaw lang ang nag-iisang anak ko. Sa'yo ko ipagkakatiwala lahat ng yaman na maiiwan ko sa mundong to. Basta ipangako mo lang sa akin na gagamitin mo ito sa tama. Naiintindihan mo? Ito ang mga huling habilin ng lalaking si Thomas sa nag-iisa niyang anak na si Trisha. Papa, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Di ba nakausap pa natin yung doktor kanina? Ang sabi niya, pwede ka pa daw tumagal kung lalaban ka. Pagmamakaawang iyak ni Trisha. Umiling naman si Thomas. Anak, hindi ko na kaya. Pagod na ang papa mo. Kailangan ko ng mamahinga. Huwag kang mag-alala. Kahit wala na ako sa mundong to, napangako ko naman sa iyo na napaghandaan ko na yung mga kakailanganin mo kung sakali mang dumating yung puntong yon. Halata sa mga boses ng lalaking si Thomas na nanghihina na siya. Kaya naman binilinan na lamang ng mga doktor si Trisha na lumabas na lamang ng kwarto para makapagpahinga muna si Thomas. Hindi ako makapaniwala, ma. Mawawala na ba talaga si Papa? Diba 50 anyos pa lang siya? Parang napakabata niya naman. Pagluluksa ni Trisha habang kinakausap niya ang kanyang nanay na hindi rin makapaniwala sa mga nangyayari. Pero tinatatagan ng nanay niya ang kanyang kalooban para sa kanyang anak. Napakasakit man isipin, nak. Pero ilang buwan nang nahihirapan yung tatay mo sa sakit niyang cancer. Siguro ito na yung tamang panahon para i-let go natin siya. Pagpahingay na natin yung papa mo, nak. Nasabi naman na natin yung mga dapat nating sabihin bago pa siya mawala. At mananatili pa rin naman siya sa ating mga puso kahit wala na siya. Pagpapayo ni Mariela sa kanyang anak na si Trisha na hindi pa rin matigil ang pag-iyak. Makalipas nga ang 2 araw ay tuluyan nang namaalam si Thomas. Hindi pa rin makapaniwala si Trisha na ngayon ay mabubuhay na siya na wala ang kanyang tatay. Dahil sa pagkawala ni Thomas ay napagdesisyonan muna ni Trisha na itigil ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Dahil hindi talaga kaya ng kalooban niya ang mag-aral sa ganitong estado niya. Pumayag naman ang nanay niyang si Mariela at binigyan din ng oras si Trisha. Lalo na at ayon sa kasulatan na pinirmahan ng tatay nitong si Thomas, ang lahat ng pera, ari-arian at kayamanan ay mamamana ni Trisha kasama ng nanay nito. Ibig sabihin lamang nito ay merong napakalaking responsibilidad si Trisha na dala-dala sa pagkawala ng tatay niya. Humanap ng tamang pagkakataon si Mariela upang makausap si Trisha. Trisha anak, wika nito habang kinakatok ang pinto ng kwarto ng kanyang anak na babae. 1 minuto siyang naghintay sa labas bago siya tuluyang pagbuksan ni Trisha. Nakita niya na namumugto pa rin ang mga luha sa mata nito at magang-magana rin ang kanyang buong mata dahil sa ilang araw nitong pag-iyak. Masakit din para sa akin, Trisha, ang pagkawala ng papa mo. Pero may mga bagay tayong kailangan pag-usapan ngayon. Naiiyak rin na wika ni Mariela habang hinaharap ang kanyang anak. Tinatatagan lamang ni Mariela ang kanyang loob. Alam kong nakausap ka na ng papa mo tungkol dito. Paunang wika ni Mariela habang umuupo sa kama ng kanyang anak. Tumingin naman sa kanya si Trisha. Diba, ang sabi ng papa mo bago siya mawala, sa'yo niya ipapamana yung mga ari-arian at mga assets na meron siya dito. Pasensya ka na kung sa'yo yun lahat nakapangalan. Sinubukan niya kasing ipangalan sa akin yun pero tinanggihan ko. Pakiramdam ko, masyado na akong matanda para sa ganung mga bagay. At pakiramdam ko, ito na yung tamang pagkakataon para mapatunayan mo yung sarili mo. Pagpapaliwanag ni Mariela. Pero bakit mo nagawa yun, ma? Alam mo naman na hindi ko pa kaya. Hindi pa ako handa. Pangangatwiran ng dalaga sa kanya. Anak, lahat naman tayo hindi handa sa umpisa. Pero malaki ang tiwala namin sa iyo ng papa mo. At kung gusto mo pa ng oras, ibibigay ko yun sa iyo. Pero kung sakaling handa ka na, sabihan mo lang ako. Wika ni Mariela habang hinihimas ang likod ng kanyang anak. Pero man, nangako rin ako kay papa na papatunayan ko munang karapat dapat ako sa mga kayamanang matatanggap ko. Kailangan kong makagawa ng paraan para makita mo na
kaya ko nang mag-handle ng ganun kalaking mga pera at mga ari-arian. Lalo na yung mga asset ni Papa sa real estate. Napakunot naman ang noo ni Mariela dahil sa sinabi ng kanyang anak. Anong ibig mong sabihin kailangan mong patunayan muna yung sarili mo? Pagtatakang tanong niya. Ang ibig kong sabihin ma, hindi ko naman alam kung kaya ko bang mag-handle ng ganun kalaking mga pera na ibibigay niyo sa akin. Kailangan kong malaman kung hanggang saan ba yung limitasyon ko. Lalo na't pakiramdam ko na yung perang matatanggap ko ay hindi ko naman pinaghirapan. Saka di ba ma, mas ligtas na rin yung ganun? Para alam mo na hindi masasayang yung mga perang pinaghirapan ni Papa na ibibigay niyo sa akin. Patuloy na pagpapaliwanag ni Trisha. Tumingin naman sa kanya si Mariela nang may diretsong mukha. Trisha anak, wala ka namang kailangang patunayan. Pinalaki ka naman namin sa ganitong business. At sigurado naman ako at ng papa mo na alam mo na yung kalakaran sa ganitong bagay. Pinilit man ni Mariela na hindi na ito kailangang gawin ng anak niyang si Trisha, pero pinagpilitan pa rin ni Trisha na kailangan niyang subukin ang kanyang sarili at magsimula sa pinakamababa. Bata pa lamang kasi si Trisha ay pinapaliwanag na ng kanyang mga magulang kung anong uri ng negosyo ang meron sila. At sa pagkakaintindi niya, ay bumibili ang tatay niya ng mga maliliit na negosyo na malapit ng malugi na kung saan ay nabibili niya ito sa mababang halaga. At ang gagawin ng tatay niya ay papalaguin ito para tumaas ang value bago ulit ibenta sa ibang tao. Alam ni Mariela na naiintindihan naman ito ng kanyang anak na si Trisha. Pero hindi na rin siya pumalag dito. At sa halip ay biniliinan niya na lamang itong mag-ingat at magpakatatag. Saan naman yung balak mong magtrabaho ngayon? Tanong ni Mariela sa kanyang anak na si Trisha. Hindi ko pa po alam ma, pero bukas na bukas rin po. Maghanap po ako kung saan ako pwedeng magtrabaho. Marami naman po akong kaibigan na pwedeng tumulong sa akin. Pagpapaliwanag nito. Isang araw nga ang makalipas, maagang gumising at gumayak ang babaeng si Trisha. Pinagsantabi niya na muna ang sakit at sama ng loob na nararamdaman niya sa pagkawala ng tatay niya at kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa nanay niya na karapat-dapat nga siya sa kayamanang kanyang matatanggap. Naganda ng resume si Trisha. Sinabi niya sa resume kung anong uri ng babae siya, mga kahinaan at kalakasan niya sa trabaho. Sa tulong ng kaibigan niyang si Michael, nakapag-apply sa iba't ibang mga trabaho si Trisha, mula sa restaurant, sales lady, at maging sekretary. Umabot ng buong araw ang pagpapasa nila ng mga requirements at pagbibigay ng resume. Sana matanggap ako Michael no? Nag-aalalang wika ni Trisha habang halata ang pagka-nervyos sa kanyang mukha. Bakit naman kasi naghahanap ka pa ng trabaho? Ang yaman-yaman yun na. May sarili nga kayong kumpanya eh. Bakit hindi ka na lang sa kumpanya ng tatay mo magtrabaho? Pagtatakang tanong ng kaibigan niyang si Michael sa kanya. Ano ka ba? Gusto nga mag-umpisa sa pinakamababa. At kung doon ako sa kumpanya namin magtatrabaho, siguradong gagalangin ako ng mga tao doon kasi alam nilang anak ako ng dating may-ari nun. Gusto kong maranasan yung totoong trabaho na walang nakakakilala sa akin. Na walang may alam kung sino ako at kung gaano kami kayaman. Gusto kong magsimula para sa sarili ko. Pagpapaliwanag niya sa kaibigan. Sa pagsapit nga ng gabi, ay unti-unti nang tumawag ang mga kumpanyang pinag-applyan ni Trisha. Nalabis niya namang ikinagulat. Sa 5 mga kumpanya kasing pinag-applyan niya ay 5 rin ang tumawag sa kanya. Kaya naman, nai-stress na siya kung alin sa mga ito ang tatanggapin niya. Wala naman siyang pakialam sa kung magkano ang sasahurin niya. Basta ay gusto niya lang munang mag-umpisa sa pinakamababa. Sa uli, restaurant ang napiling pasukan ni Trisha. Dahil pakiramdam niya na mas mahirap itong trabaho. At dito niya talaga makikita ang kanyang limitasyon. Sa sumunod pang mga araw ay tuluyan nang pumasok si Trisha sa restaurant, kung saan ay sinalubong siya ng manager doon na si Steven. Ikaw si Trisha, tama? Pambungad na wika nito sa babae. Tumango naman si Trisha. Nakasuot siya ng pulang uniforme mula sa restaurant na iyon. At kung titignan sa malayo ay hindi talaga makahalata na anak siya ng isang CEO. Marunong ka bang magluto? Tanong ng manager sa kanya. Tumango naman si Trisha. Marunong naman po sir pero hindi ko pa po alam kung kakayanin ko po yung klase ng pagluluto niyo dito pero gagawin ko po ang lahat. Mahinahong sagot ng babae. Ngumiti naman si Steven sa kanya.
Huwag kang mag-alala. Ako rin naman yung chef dito. At kung sakali, magiging alalay lang naman kita sa kusina. Kasi yung pinakatrabaho mo talaga, mag-serve ng mga pagkain. Naintindihan mo? Ngiting wika ni Steven habang nilalapit ang mukha niya kay Trisha. Namula naman ang mukha ni Trisha dahil sa ginawang ito ng kanyang manager. Opo sir. Nauutal na wika niya. Sorry, inaasar lang kita. Sige na, samahan mo na ako dun sa kusina. May kailangan na kagad tayong lutuin. Pag-utos ni Steven habang pinupunasan ng towel ang kanyang kamay. Doon ay nakita ni Trisha na merong malaking braso si Steven at halatang nag-gym ito. Pero pinagsantabi niya na lang muna iyon at sinunod ang mga utos ng lalaki. So Trisha, first time mo? Tanong ni Steven habang nagluluto. Tumango naman si Trisha sa kanyang tabi. Kinakabahan ka ba? Dagdag pang tanong niya. Hindi naman po sir. Medyo na-excite pa nga po ako eh. Sagot ni Trisha sa kanya. At doon ay napansin ni Steven na napakaganda ng kutis ni Trisha. Ang mga kamay nito ay tila ba hindi pa nakakapaghugas buong buhay niya. Alam kasi ni Steven ang kamay na sanay na sa trabaho at ang kamay na halatang alaga. At ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakita siya ng personal ng ganitong uri ng kamay katulad kay Trisha. Bukod kasi sa nakahalata niya na tila ba hindi sanay sa trabaho ang kamay ni Trisha, ay mahalata rin na lingguhan ito kung magpamanicure. Pero pinagsantabi lamang ito ni Steven. Ayaw niya na magtanong ng ganito kapersonal na bagay sa babaeng kakikilala niya pa lamang. Simula na magtrabaho doon si Trisha ay naging malapit silang kaibigan ni Steven. Nagugulat naman ang ibang mga staff sa kanilang relasyon dahil ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na naging masigla si Steven sa kanyang trabaho. Kalimitan kasi, noong hindi pa nagtatrabaho doon si Trisha, ay lagi lamang nakasimangot si Steven at wala ni isa sa mga staff sa restaurant ang gustong kumausap sa kanya dahil natatakot sila na baka masungitan lamang sila ng lalaki. Grabe yung ginawa ni Trisha no? Napaamo niya yung leon. Wika ng isa sa mga staff sa restaurant, kausap ang kanyang katrabaho. Oo nga eh, hindi ko rin alam na ganyan din pala kagwapo yun si Steven. Ngayon ko nga lang nakita ngumiti yan eh. Sagot naman sa kanya ng kanyang katrabaho. Samantala wala namang kamalay-malay si Trisha at ang lalaking si Steven na pinagchichismisan na pala sila sa restaurant. Dahil si Steven ay trabaho lamang ang pakay doon. Wala siyang hilig na makipagkaibigan sa kanyang mga katrabaho. Samantala ay ganoon din naman si Trisha. Trabaho lamang ang pakay niya at gusto niyang ipakita sa kanyang nanay na karapat-dapat siya sa perang matatanggap niya. So, ilang taon ka nang nagtatrabaho dito? Tanong ni Trisha kay Steven habang nagluluto sila sa kusina isang hapon. Bakit mo naman natanong? Pagtatakang tanong ni Steven sa kanya. Wala lang, para kasing sanay na sanay ka na kumilos dito. Alam mo na kung saan nakalagay yung mga bagay-bagay. Sagot ng babae sa kanya na halata ang kuryosidad sa kanyang mga mata. Natawa naman si Steven. Bakit? Bakit ka natatawa? Pagtatakang tanong ni Trisha sa kanya. Alam mo ba Trisha, ikaw lang yung unang staff na nagtrabaho dito na may lakas ng loob na kausapin ako. Akala kasi nila masungit ako. Akala nila hindi ako approachable. Siguro nga, ang akala pa ng ibang mga staff dito, ako ang may-ari ng restaurant eh. Natatawang sagot ni Steven. Napatingin naman sa kanya si Trisha. Bakit namang aakalain nila na hindi ka madaling kausap? Ang ganda-ganda kaya ng aura mo, saad ng babae sa kanya. Namula naman ang mukha ni Steven dahil sa sinabing ito ni Trisha. Ano nga? Ilang taon ka na nagtatrabaho dito? Bilis na. Pagmamadali ni Trisha. 6 na taon na. Tito ko yung may-ari ng restaurant na ito. At ako rin yung original na chef dito. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Simula nagbukas tong restaurant, ako na yung nagluluto para sa mga bisita. Pagpapaliwanag ni Steven nang natatawa habang nakatutok ang kanyang mga mata sa kanyang niluluto. Mangang-manga naman si Trisha dahil sa kanyang narinig. Seryoso ba? Bakit hindi ka na lang magtayo ng sarili mong restaurant? Ang galing-galing mo kayang magluto. Pero bago pa makapagsalita si Steven, ay tinawag na ang pangalan ni Trisha para magpadala ng pagkain sa isang table. Sige, mamaya na lang tayo mag-uusap ha. Hintayin mo ako mamaya pag-uwi. Bili ni Trisha kay Steven bago lumabas ng kusina. Ano bang meron sa babaeng yun?
Natatawang saad ni Steven sa kanyang isipan habang tinitignan na tumatakbo si Trisha palabas ng kusina. Napaisip rin naman si Steven sa sinabi ni Trisha sa kanya. Totoo naman kasi, bakit hindi na lamang siya magtayo ng sarili niyang restaurant? Lalo na at napipilitan lamang din kasi siyang magtrabaho sa tito niya. Hindi maganda ang relasyon ni Steven at ang tito niyang si Martin na siyang ang may-ari ng restaurant. Kaya lamang nagluluto doon si Steven ay napipilitan lamang siya dahil malaki ang pagkakautang nila sa tito niyang si Martin at gusto niyang mabayaran lahat ng iyon. Sa katunayan niyan, sa 6 na taon niyang pagtatrabaho dito ay wala pa sa kalahati ng sahod niyang natatanggap niya para lamang makapagbayad sa kanyang tito. At ngayon ay malapit niya nang mabayaran lahat ng yun. Kailangan niya na lang maghintay ng 1 taon at wala na siyang utang kay Martin. Malaya na rin siyang makakaalis sa restaurant na tinuturing niya bilang kanyang presinto. Kinagabihan, habang naglalakad si Trisha at Steven papunta sa istasyon, ay napuno na naman ng mga katanungan ng babaeng si Trisha tungkol sa buhay ni Steven. So ano nga, kailan ka magtatayo ng sarili mong restaurant? Tanong niya sa lalaki. Ngumiti naman si Steven habang nakatingin sa malayo. Malapit na. 1 taon mula ngayon, pinapangako ko sa sarili ko na magtatayo ako ng sarili kong restaurant. Buong kumpiyansang wika nito kay Trisha. Napapalakpak naman si Trisha. Let's go! Wika ng babae habang tinataas ang isa niyang kamay. Pag nakapagpatayo ka na ng restaurant mo, ako ang unang kakain doon. At ako rin yung unang mong magiging customer. Sagot naman ni Trisha kay Steven. Bakit? Ayaw mo bang magtrabaho doon? Pagtatakang tanong ni Steven sa kanya. Napatahimik naman si Trisha. Hindi niya alam kung ipapaliwanag niya ba kay Steven ang kanyang sitwasyon. Uy, okay ka lang ba? Hindi naman kita pinapressure na magtrabaho doon Natanong ko lang. Ito naman, napatahimik ka agad, kala mo naman kung anong problema. Napatigil naman sa paglalakad si Trisha. Pero bago niya pa matuloy ang kanyang sinasabi, ay pinatigil na siya ni Steven. Ano ka ba? Hindi mo nga kailangang magpaliwanag. Tara na, may iwan tayo sa istasyon, sige ka. Saad ng lalaki habang tinatapik ang braso ni Trisha. Handa na sana ang babae na ipaliwanag ang kanyang sitwasyon dahil hindi niya naman ito gustong itago. Lalo na para kay Steven na ngayon ay matalik niya ng kaibigan. Pero wala na rin siyang nakita pang pagkakataon para sabihin ito sa lalaki. Araw-araw ay naging ganito na ang routine ng dalawa. Papasok sila ng sabay at uuwi rin sila ng sabay. Nagkataon kasi na pareho sila ng direksyon kaya naman naging malapit sa isa't isa ang dalawa. O anak, kumusta naman yung trabaho mo? Kaya pa ba? Tanong ni Mariela sa kanyang anak na si Trisha isang gabi noong makauwi ito. Binigyan naman siya ni Trisha ng isang malaking ngiti. Opo ma, kayang-kaya naman po. Masaya po ako sa trabaho ko. Saad nito sa kanya. Pero anak, tandaan mo na ginagawa mo lang yan para patunayan yung sarili mo. Hindi yan yung permanenteng trabaho mo. Okay? Pagpapaalala ni Mariela. Tumango naman si Trisha. Opo mama, alam ko naman po yun. Saad ng babae na nakangiti. Masaya si Mariela na makitang masaya ang kanyang anak. Ngunit natatakot din siya na mas mapamahal ito sa kanyang trabaho at lalo lamang itong hindi maging handa sa mga obligasyong naghahantay sa kanya. Sa sumunod pang mga araw na pagpasok ni Trisha ay masaya siya sa tuwing nakikita niya ang lalaking si Steven. Pero magbabago ang lahat isang araw nang mabisita ang may-ari ng restaurant na siya ring tiyuhin ni Steven na si Martin. Oh, anong tinitingin-tingin niyo dyan, magtrabaho kayo? Agarang wika ni Martin nang makapasok ito sa kusina. Sinenyasan naman ni Steven si Trisha. Sige na, bumalik ka na muna dun. Huwag mong titignan si Sir Martin Bilin ito kay Trisha. Tumango naman ang babae. Bakit naman hindi ko titignan si Sir Martin? Pagtatakang tanong ni Trisha sa kanyang isipan habang naguhugas ng ilang mga pinggan sa lababo. Pero ang hindi niya alam ay malapit na rin palang masagot ang kanyang katanungan. Pagpasok pa lamang kasi ni Sir Martin sa kusina, ay siya agad ang namataan nito. Oh, anong ginagawa ng babaeng to sa lababo? Masungit na tanong niya kay Trisha. Nagugas lang po ng pinggan. Maamong sagot naman ni Trisha sa kanya. Napatingin si Steven kay Trisha. Anong ginagawa ng babaeng yun?
Ang sabi ko, wag niyang titignan si Sir Martin eh. Wika nito sa kanyang isipan. Alam kong naghuhugas ka ng pinggan. Pilosopong sagot naman ni Sir Martin. Pero ang tinatanong ko, anong ginagawa mo sa lababo ko? Tama ba yung ganyang paghuhugas mo? Nagsasayang ka ng sabon, di mo ba nakikita? Ilagay mo muna sa tubig yung sabon. Hindi yung binubudbud mo lahat sa pinggan. Pagpapagalit ni Sir Martin kay Trisha. Nananervyos at nanginginig naman si Trisha. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan niyang sigawan siya ng ibang tao. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi pa siya napagalitan ng ganito. Okay na yun, tito. Pagsingit ni Steven habang pinapagalitan ni Martin ang kaibigan niyang si Trisha. Pero hindi siya tinitignan ni Sir Martin niya. Oh, marunong ka ba talagang maghugas? Tignan mo yung kamay mo, parang bagong manicure pa. Bakit ka nag-a-apply dito nang hindi ka naman pala marunong maghugas? Ang ganda-ganda ng kamay mo. Halatang hindi sanay sa trabaho. Niloloko mo ba kami dito? Mayabang nadagdag pa ng lalaking si Martin. Tito, tama na nga, di ba? Pagsingit pa ni Steven. Habang si Trisha naman ay hindi na nakayanan ang pamamahiya ng Sir Martin niya at tuluyan ng lumabas ng kusina habang umiiyak. Bakit ka ba nangingialam, Steven? Sino ka ba dito, ha? Baka nakakalimutan mo. Ang laki pa rin ng utang ng pamilya mo sa akin. Kaya sa sunod, kung babastusin mo ako ng ganito, mamaalam ka na sa trabaho mo. Naintindihan mo? Pananakot ng lalaking si Martin habang dire-diretso namang lumabas si Steven sa kusina upang sundan ang umiiyak na si Trisha. Pasensya ka na, ha? Wika ni Steven habang pinapatahan si Trisha sa likuran ng restaurant. Okay lang, kasalanan ko naman talaga. Naiiyak na saad ni Trisha. Hindi, mayabang talaga yun. Kaya kung sakaling magkaroon na ako ng pagkakataong makapagsimula ng restaurant ko, gagawin ko ang lahat para malugi itong negosyo niya. Lahat ng staff niya binabastos niya. Lahat pinapahiya niya, nakala mo. Diyos siya na sinasamba natin. Nanlilisik ang mga mata ni Steven habang sinasabi kung gaano kawalang kwentang tao ng kanyang tito. Isipin mo, nanay ko na yun kapatid niya yung nanay ko. Pero iniisip niya pa rin na malaki yung utang na loob namin sa kanya dahil tinulungan niya kaming magpa-opera sa sakit ni mama. Hindi niya ba naiisip na kapatid niya yung tinulungan niya? Pagpapatuloy pa ni Steven. Napatigil naman sa pag-iyak si Trisha. Anong ibig mong sabihin? Pagtatakang tanong nito kay Steven. At doon ay pinaliwanag ni Steven ang sitwasyon ng kanilang pamilya na kung paanong nagtatrabaho lamang siya para sa kanyang tito para mabayaran ang pagkakautang nila tungkol sa pagpapa-opera ni Martin sa nanay ni Steven. Ibig mong sabihin, pinipilit mo lang talaga yung sarili mo na magtrabaho dito? Pagtatakang tanong ni Trisha. Tumango naman ng mahina si Steven. Paano mo nagawa yun? Tanong pa ni Trisha. Hindi ko rin alam. Parang na rin kay mama kaya ginagawa ko to. Pero 1 taon na lang naman, mababayaran ko na yung utang namin sa kanya. At pagkatapos nun, ayaw ko na siyang makita sa buhay ko. Saad ni Steven. Kaya ba laging sinasabi ng mga staff dito na lagi ka daw nakasimangot? Kasi ayaw mo naman pala talaga sa ginagawa mo. Dagdag pang mga tanong ni Trisha. Gusto ko naman sa ginagawa ko. Masaya akong magluto. Pero sadyang hindi ko na talaga masikmura yung ginagawa ni Sir Martin sa restaurant. Kung pwede lang makaalis na talaga ako ngayon din eh. Wika ni Steven. Bakit hindi tayo umalis? Nagulat si Steven sa sinabi ni Trisha sa kanya. Ha? Hindi mo ba narinig yung kwento ko? May utang pa nga kami sa kanya. Hindi ako pwedeng umalis hanggat di ko nababayaran yung utang na yun. At ikaw, hindi mo ba kailangan yung trabahong to? Curious na tanong ni Steven sa babae. Napatingin naman sa malayo si Trisha habang nakaupo silang dalawa sa may sahig. Sa katunayan yan, hindi naman yung pera yung kailangan ko sa trabahong to. Ang kailangan ko ay malaman yung limitasyon ko. At ngayon, alam ko na yung limitasyon ko at alam ko na rin yung kahinaan ko. Naguguluhan si Steven sa mga sinasabi ni Trisha. Anong ibig mong sabihin kahinaan at limitasyon? Pagtatakang tanong niya. Basta. Samahan mo na lang ako magpasa ng resignation letter. Huwag kang mag-alala. Kung magkano man yung natitirang utang mo sa tito mo, ako na yung magbabayad dun. Nanlaki ang mga mata ni Steven. Nagbibiro ka ba? Huwag na, ako nang bahala dun. As if naman na kaya mong bayaran yun. Napakalaking halaga nun. At saka, ilang mga buwan pa lang naman tayong magkakilala.
Bakit ka magtitiwala ng ganyan sa akin, di ba? Hinawakan ni Trisha ang kamay ni Steven. Steven, ako nang magbabayad. Kung gusto mo, kung nahihiya ka na ako yung magbabayad nun, isipin mo na lang na utang mo yun sa akin. At sa akin mo na lang bayaran. Okay ba yun? Hindi naman nakapagsalita si Steven habang tumayo na si Trisha at bumalik sa loob ng restaurant. Kumuha siya ng papel at sinulat ang pangalan nilang dalawa ni Steven. Doon ay nagsulat sila ng resignation letter. Sigurado ka ba talaga dito? Tanong ni Steven kay Trisha habang nagdadalawang isip kung ipapasa ba nila iyon. Oo nga, akong bahala. Ngiting pangihikayat pa ni Trisha. Kaya naman, dahil sa pagtitiwala niya sa babae ay personal lang ang pinasa ni Steven ang kanilang resignation letter sa loob ng opisina ni Sir Martin niya. Nagbibiro ka ba? Paano mo naman babayaran yung 200,000 utang mo pa sa akin? Kung ako lang, sige, umalis ka na sa restaurant ko. Pero yung utang nyo, hindi yun nabubura. Naintindihan mo? Pananakot ni Sir Martin. Pero laking gulat nila nang biglang naglabas ng tseke ang babaeng si Trisha at nilagay ang halaga na 200,000 sabay pirma ng pangalan niya. O ito na yung kabayaran ni Steven sa utang niya at please lang, huwag mo na siyang gambalain pati yung nanay niya. Naintindihan mo? Diretso at matapang na wika ng babaeng si Trisha. Natuwa naman si Martin. Sa tingin mo bang maniniwala ako na totoo yung tseke mo? Pananakot niya sa babae. Edi sige, tumawag ka, tawagan mo yung bangko. Tanungin mo kung totoo ba to o hindi. Suggestion ni Trisha na agad namang ginawa ng kanyang Sir Martin. At maya-maya pa ay nakumpirma nga ni Martin na lihiti mo nga ang tseke na binigay sa kanya ni Trisha. Kaya naman wala nang nagawa si Martin kundi ang tanggapin ng resignation letter ng dalawa at palabisin ng mga ito sa kanyang opisina. Wala ka ng utang sa akin ngayon, Steven. Ayaw na rin kitang makita sa restaurant ko, naiintindihan mo? Pananakot niya pa sa kanyang pamangkin bago ito tuluyang lumabas sa restaurant. At pagkatapos ay dumiretso ang dalawa sa mansyon na bahay ni Trisha. Bahay niyo to? Hindi makapaniwala si Steven sa kanyang nakita. Tumango naman si Trisha nang natatawa. Oo, tara. Papakilala kita kay mama sa loob. Naghihintay na siya. Saad nito kay Steven. Ma, alam ko na kung anong gagawin natin. Pagbungad na wika ni Trisha sa kanyang nanay. Oh, ano bang naiisip mo anak? Pagtatakang tanong ni Mariela habang pinagbubuksan ng pinto ang dalawa. Pero bago mo sabihin sa akin yan, ipakilala mo naman sa akin yung kasama mo. Dagdag pa nito. Ay sorry ma, ito pala si Steven. At siya yung magiging chef ng bubuuin kong restaurant. Saad niya habang tinuturo ang lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Steven. Huy, wala naman sa usapan natin to ah. Nagugulo ang wika niya sa babae. Kumindat naman sa kanya si Trisha. Basta, akong bahala. Pustahan tayo. 1 linggo mula ngayon tatawag sa atin yung tito mo. At bibilhin natin yung restaurant niya. Buong kumpiyansa na wika ni Trisha. Paano mo naman nasabi? Pagtatakang tanong ni Steven. Basta alam ko lang. 1 linggo nga ang makalipas, tumawag ang lalaking si Martin kay Trisha upang i-alok ang kanyang restaurant. Paano mo nalaman? Pagtatakang tanong ni Steven nang matapos ng pag-uusap nila ng sekretarya ni Martin mula sa telepono. Alam mo kung paano ko nalaman? Kasi napagtanto ko na ikaw yung puso sa restaurant na yun. At kapag nawalan sila ng magaling na chef, ay siguradong babagsak rin yung business nila. Hindi yun alam ng tito mo. Kaya isang malaking kalugihan sa kanya yung pag-alis mo kung alam niya lang. Natatawang saad ni Trisha. Saan mo naman nakuha yung strategy na yan? Gulat na gulat pa rin na wika ni Steven sa kanya. Kay Papa. Ganito rin mag-isip si Papa. Siguro, namahan ako sa kanya yun. Pagpapaliwanag ni Trisha. Pero bakit sa'yo niya naman ibebenta yung restaurant? Tuloy-tuloy ng mga tanong ni Steven. Kasi nga diba, nahulaan ko na ibebenta niya rin yung restaurant. Kaya nag-offer na ako sa kanya ng mas malaking halaga kumpara sa ino-offer ng ibang mga competitor ko. Ayun kasi yung negosyo namin ng papa ko. Bumibili kami ng mga paluging business. At pinapaganda namin yun tapos ibebenta ulit. Pero sa pagkakataong ito, pag nabili ko na yung restaurant ng tito mo, magiging shareholder lang ako. Ibig sabihin, sa'yo pa rin yung restaurant na yan. Ibibigay ko sa'yo ng buo. Wala kang utang sa akin. Kasi yung kikitain naman ng restaurant ay halos paghahatian lang natin. Mas malaki nga lang yung porsyento mo.
Naguguluhan man ang lalaking si Steven sa mga sinasabi sa kanya ni Trisha, pero napagtanto niya na matalinong negosyante si Trisha, kaya naman tumatango na lamang ito sa lahat ng sinasabi sa kanya ng babae. Bakit gusto mo akong tulungan? Namumugto na ang mga luha ni Steven nang itanong niya yon kay Trisha. Kasi gusto kitang tulungan. Naramdaman ko na mabuti kang tao. At yung mga mabuting tao, naniniwala ako na pinagpapala sila. Sad naman ni Trisha at niyakap si Steven. Pasalamat nga kay Trisha na binili ang dating restaurant ni Martin na dati ay pinagtatrabahuan din ng lalaking si Steven. Ngayon ay si Steven na ang nagmamay-ari nito. Binalik ni Steven ang dating mga empleyado na nagtatrabaho noon sa kanyang tiyuhin na si Martin dahil alam niya at nakita niya ng personal kung gaano kasisipag ang mga ito. Tinaasan niya rin ang sweldo ng mga ito dahil alam niya rin kung gaano kakuripot ang lalaking si Martin sa kanyang mga empleyado at hindi ito napapasahod ng tama kahit na napakahirap ng mga trabaho nito buong araw. At ang isa pa sa mga binago niya ay ang itsura ng restaurant. Gusto niya na maging elegante ito pero kahit na sinong tao ay pwedeng kumain doon. Lubos ang pagpapasalamat ni Steven kay Trisha dahil sa pagtulong na ginawa nito sa kanya. At bilang pambawi ay inaya niya si Trisha sa isang date. Okay lang ba? Tanong niya sa babae habang nasa tapat sila ng bahay nito. Nakatingin naman si Mariela sa bintana. Pinagmamasdan ang kanyang anak na kinikilig sa tapat ng kanilang bahay. Masayang-masaya naman si Mariela dahil nawala man ang kanyang asawa na tatay ng anak niyang si Trisha ay nakakilala naman ito ng isang lalaki na muling magpapaligaya sa kanya. Matapos magyakapan ni Trisha at Steven ay napatingin si Trisha sa bintana kung saan nanonood sa kanila ang kanyang nanay ni si Mariela. Kinawayan naman sila ni Mariela at pinaramdam nito sa kanilang dalawa kung gaano siya kasaya sa kanilang binobuong relasyon.